Ito ang pangatlong yugto ng naratibo tungkol kay Admiral Yi Sun-sin. Sa nakaraang yugto, naparusahan si Admiral Yi. Hindi lamang siya inalis sa posisyon, siya ay ibinilanggo at pinarusahan. Pagkatapos ay ibinalik siya sa serbisyo at pinagumpisa siyang muli sa pinakamababang ranggo ng sundalo. Si Won Gyun ang ipinalit ni Haring Seonjo kay Yi na humawak ng armada. Noong naibigay kay Won Gyun ang otoridad, alam din niya noon na ang impormasyon na ibinigay ng espya ay kasinungalingan. Subalit, patuloy na naniwala dito ang korte ng hari ng Korea. Inutusan nila si Won Gyun na salakayin niya ang mga Hapon sa lugar na Uncheon. Walang mga sandata noon ang mga Hapon dahil kumpiyansa sila sa kasunduang namagitan kay Haring Seonjo at ang mga Hapon na napahinto ang digmaan. Natalo ang mga Hapon, subalit nawalan si Won ng isang bapor na pandigmaan. Nawala din niya ang kapitan nito. Nakatanggap ng sulat na protesta si Won mula sa commander ng Hapon tungkol sa kanilang pananalakay. Subalit nakatanggap na naman din siya ng utos mula sa opisyal sa itaas niya ang Field Marshal o Do Won-soo na si Gwon Yul. Bilang Field Marshal, siya ang pinakamataas ang ranggo sa lahat ng commander sa militar ng buong Korea. Inuutos niya kay Won ang bilin ng hari na lulusob sila sa Busan. Nag-atubili noon si Won, subalit ang utos ay galing na noon sa hari, kung kaya sapilitan siyang sumunod sa kautusan. Sa bandang huli, kasama niya si Commander Yi Eok-gi na nagpunta sa Busan. Noong una, nagkunya-kunya ring umatras ang mga Hapon bilang patibong. Sa katotohanan, ay handang-handa na sa pwesto at formasyon ang mga Hapon na mangwasak sa armada ng mga Koreano bago nila isagawa ang pag-okupa sa buong Korea. Napakarami ang mga bapor ng mga Hapon na pinamunuan ni Todo Takatora. Alam na noon ni Won na wala silang kalaban-laban dito, subalit wala silang nagawa, kundi sundin ang bilin ng hari na humarap sila sa siyerto na nilang pagkakasugpo. Nangyari itong kapuspalad na pagkakapasubo ng armada ng Koreano sa labanan sa Chilcheonryang noong ika-27 hanggang 28 ng Agosto, 1577. Nawasak ng husto ang armadang Joseon ng mga Koreano. Bumilang noon ng 500 hanggang 1,000 ang mga bapor ng Hapon at mga 140,000 na mandirigma ang iniharap ng pwersang Hapon. Sa labanang ito, halos nawala lahat ang mga bapor ng mga Koreano. Sa 200 bapor na dala nila, 188 ang nawasak. Marami pang mga mandirigmang Koreano ang namatay. Umatras ang natitirang pwersa ng Joseon at pumunta sila sa makitid na karagatan sa pagitan ng Gyeoje at Chilchon. Doon nagtago si Won Gyun, doon sa pamunuang bapor ng kanyang armada at tumanggi siyang humarap kahit kanino. Naglagi doon ng 1 linggo ang mga natirang nakaligtas na kasapi sa armadang Joseon. Sa kabilang dako, nagplano muli ang komander na Hapon na lusubin nila ang mga Koreano. Nang tipon si Shimazo Yoshihiro sa Gyeoje ng 2,000 samurai. Inayos niyang mga ito sa hilagang kanluran na bahagi ng lupang mataas na nakausli at nakamatsyag sa armada ng mga Joseon sa karagatan sa ibaba nito. Sa kinagabihan ng ika-28 ng Agosto, sumalakay ang 500 bapor ng Hapon sa makitid na bahagi ng karagatan. Noong magmadaling araw na, lahat halos ng mga bapor na Koreano ay wasak na. Tumakas si Won Gyun at pumunta ito sa Pampang. Subalit hindi niya nakayanang nakisabay sa takbuhan sa kanyang mga tauhan. Huminto ito upang magpahinga sa ilalim ng puno at dito naabutan siya ng isang samurai. Ayon sa kasaysayan, naipagpalagay na pinugutan siya ng ulo ng samurai. Si Yi Eok-gi ay kasama ring namatay na nalunod sa bakbakan na ito. Bago nawasak ang armada ng Joseon noong ika-28 ng Agosto, may isang commander ng Joseon, si Bai Sol, ang nakapagtago at nakapaglayo ng 12 bapor ng Joseon. Dinala niya para itago ito sa malayong bahagi ng karagatan upang siya'y makatakas.
Sinunog niya ang kanilang kampo sa Hansando bago dumating ang mga Hapon. Pagkatapos ay naglayag ito na pumunta sa kanluran at daladala niya ang 12 bapor na siya lamang ang natira sa hinawakang bapor ng armadang Joseon. Walang nakapatas na kahit sino sa mga may inggit kay Yi pagdating sa abilidad at kahusayan niyang mamuno at magplano. Noong nawala si Yi, nawalan din ang armadang Joseon ng lakas, tibay at bisig. Dahil sa resulta ng pangyayari sa labanan sa Chilcheonryang at dahil sa ganoong pagkakabagsak ng armadang Joseon, kaagad na nagbaba ng kautusan ang korte ng hari na pinapatawad si Yi. Ibinalik siya ng mga pinakamataas na pamunuan bilang Komander Supremo ng armada ng mga rehiyon. Napagtanto nila ang kahalagahan ng desisyon na iyon upang baka sakali mailigtas pa ang tila pawala ng armada ng Korea. Noong una, 10 lamang ang panoksyon na bapor ang pinag-umpisan muli ni Yi. Ang mga ito ay galing sa 12 bapor na naitago ni Baisol mula sa bakbakan sa Chilcheonryang. 10 na lamang ang natira dahil nawala niya ang 2 noong siya'y umatras papuntang Hueryongpo. Nagbigay ng 2 dagdag iyong bagong atas na kanang komander ng Jolia na si Kim Kyeok-chu. May isa pang naidagdag at naging 13 ang naipasakamay kay Yi para mapambuo niya ng armada. 120 lamang ang bilang ng mga naunang tauhan na kanyang natipon, subalit marami sa mga nakaligtas noon sa Chilcheonryang ang sumapi sa kanya. Nakalipon siya ng 1,900 na marinero noong nagtapos ang buwan ng Setyembre sa taon ding iyon. Sa panahong iyon, inakala ni Haring Seonjo na pang-14 na hari ng dinastiya na Joseon na nawala na talaga ang kakayanan ng armadang Joseon. Sa gayon, nagpadala ito ng sulat na madisolbar na ang armada at ang mga kasapi dito ay maipapadala sa pwersa militar na pinamunuan ni General Kwon Yul. Pagkatanggap ni Yin ng balita na iyon, kaagad siyang sumulat sa hari. Kagalang-galang na hari, itong lupon ay mayroon pa ring 12 bapor na pandigmaan. Bagaman maliit lamang itong armada, habang ako'y nabubuhay, hindi maglalakas loob ang kaaway na manglait at magkaroon ng maliit na pagtingin sa atin. Bago pumunta ang pinakamahalagang bahagi ng armada ng Hapon sa Dilaw na Karagatan o Yellow Sea, nagpadala muna sila ng misyong militar upang mag-obserba at maniktik sa mga Koreano. Sa mga sandaling iyon, ang armada ni Yi ay nasa timog na dulo ng makitid at makipot na dagat ng Myeongnyang na malapit sa Oranpo. Noong 8 ng Oktubre, iyong pinapunta ng mga Hapon na 8 bapor na nagmatsyag ay biglang nagsagawa ng pananalakay, subalit napalayas ang armada ni Yi ang mga ito. Umatras si Yi papuntang Hilaga at tumuloy ito sa Biok-Pajin, sa may pinakahilagang dulo ng isla ng Jindo. Noong 12 ng Oktubre, patagong tumakas si Baisol. Nahanap siya ng mga otoridad na Joseon at pagkatapos ay nahatulan siyang patayin sa salang pagtalikod at pag-abandona ng tungkulin. Noong dumating ang 17 ng Oktubre, may grupo ng mga nagmamanman na bapor ng mga Hapon na bumilang ng 13 na sumalakay sa mga Joseon. Naganap ang mabagsik na labanan at napalayas ang grupo ng mga Hapon. Dahil sa mga report na naisagawa ng mga nagmanman na bapor ng mga Hapon, natanto ng mga otoridad na Hapon na mayroon pang natitirang bahagi ng armada ng Joseon. Napatotohanan na rin nila na ang pakay nito ay ang harangin ang pagsulong ng mga Hapon. Dahil hindi nakayanan ng mga bapor na hindi tagamasid o taga-obserba na sugpuin ang natitirang buntot ng armadang Joseon, naghandang mga Hapon ng mas malaking puwersa. Nalaman ni Yi na may mga 55 bapor ng mga Hapon ang abala na nagtipon-tipon sa malapit sa Oranpo. Namatyagan din niya na dumami ang mga aktibong galaw at kilos ng mga tao roon. Ayaw ni Yi ang makipaglaban na nakatalikod siya sa dagat ng Myeongnyang. Maliwanag ang malaking diferensya ng kanyang hawak na puwersa
sa malaking armada ng mga Hapon. Naghanda si Yi na humarap at bumawi ng kanyang makakayanang bawiin mula sa pwersa ng Hapon. Noong ika-25 ng Oktubre, umatras na naman siya papuntang Hilaga. Pinagtago niya ang kanyang mga bapor sa anino ng mga bundok sa tapat ng hilagang tagiliran ng dagat ng Myeongnyang sa malapit sa Usoyeong. Pinag-aralan ni Admiral Lee ang lahat ng bahagi ng kanyang panghuling posisyon ng kanyang depensa. Ipinasya niya ang akitin niya ang mga Hapon na pumunta sa dagat ng Myeongnyang. Alam niyang makatwiran lamang na saka lamang papasok ang mga Hapon doon sa makitid at makipot na bahagi ng karagatan kapag angkop na ang kati ng tubig doon. Kaya ayaw niyang makipaglaban sa bandang timog ng dagat na iyon dahil may kati doon at bentaha ito ng mga sasalakay. Kaya sa halip na doon, ginusto niya na mangyari ang labanan sa bahagi na hilaga ng dagat. Doon, mas kalmado ang tubig. Malakas at mabilis ang agos ng tubig doon sa bahaging iyon ng karagatan. Aagos muna ito sa isang direksyon at pagkaraan ng 3 oras, ang agos ay mag-iibang direksyon at sasalungat. Sa pwestong ito ng dagat, ang lugar na maaring masakal ang puwersa. Isa pa, mayroon pang lumalabas na alimpuyo sa tubig. Natanto ni Yi na maaari niyang gamitin ang kondisyon ng agos na pampalakas sa kanyang pagkakataon. Iyong pagkakipot at pagkakitid ng dagat ang siyang hahadlang sa mga bapor ng mga Hapon upang hindi sila makatabi sa mga bapor ng Joseon na mapapapunta doon. Ang pagbagsik ng agos ang hahadlang sa mga Hapon na magmaniobra ng kanilang mga bapor at sa ganoon ay mapupwersa silang gagamit ng mga mas maliliit nilang bapor. Gayon din na mahihirapan ang mga malalaking Hapon ng mga Hapon na makipagsiksikan sa mga Joseon sa lugar na iyon ng dagat. Isa pa, pag nagbago na ang direksyon ng agos ng tubig dahil sa pagbabago ng kati, may tutulak ang mga bapor ng mga Hapon papalayo sa armada ng Joseon. Pagdating sa puntong ito na ang gagamitin niyang pagkakataon na magpaputok at makipaglaban. Kinaumagahan ng ika-26 ng Oktubre, natanaw ng mga tauhan ni Yi ang malaking armada ng mga Hapon. Natipon-tipon ang mga maliliit na sasakyang pangdagat na pandirigma sa bahaging timog ng makitid na parte ng karagatang Myeongnyang. Pinalabas ni Yi ang kanyang armada mula sa kung saan sila nagtagong sulok ng Usoyeong upang harangan nila ang bandang norte na bahagi ng dulo ng karagatan. Bumilang ng 200 ang mga bapor ng mga kaaway nila at mayroon pang hindi bababa sa 133 na seki bune o mga bapor ng Hapong pandirigma at iyong nakabuntot noon na 200, iyon ay siyang mga maylulan ng supply at sandata ng mga kaaway. Ipinababa ni Yi ang angkla ng 13 bapor na Joseon pagdating nila sa norte na dulo ng makitid na bahagi ng dagat. Buong tapang na pinaabanse ni Yi ang kanyang kinaroroon ng bapor na siya ring pamuno ang barko o flagship ng armada at itinabi niya ito sa pamuno ang bapor ng Hapon. Ang mga Hapon ay pinamunuan noon ng samurai na commander na si Commander Kuroshima Michifusa. May 2 paniguro at pampalakas ng loob sa isip ni Yi noon. Marami silang mga hawak na kanyon na nasa mga bapor na hawak niya at alam niya na ang mga Hapon ay hindi masyadong gumagamit ng mga kanyon. Pangalawa, kumpiyansa siya sa galing at tinik ng kanyang mga tauhan pagdating sa pagsibat ng mga palasong sandatan nila na may apoy. Kabaliktaran ito ng mga Hapon na umasa sa kapabilidad ng kanilang mga bapor na pangbangga sa mga bapor ng mga kalaban nila. Ang 2 pamunuang bapor muna ang naglabanan noong una. Nag-alinlangan pa rin ang mga bapor ng Koreano na makipagbakbakan dahil sa kanilang karanasan sa nangyaring pagkawasak ng armada ng Koreano sa digmaan noon sa Chilcheonryang. Mayroon pa ring nerbiyos noon ang mga opisyal ng mga sundalong Koreano na sumabak sa labanan. Sa takot ng iba, nagtangka pa nga ang mga ito na tumakas noong nakita nila kung gaano kadami ang mga bapor sa armada ng Hapon. Subalit hindi huminto ang bapor ni Yi na nakipagpalitan ng mga paputok at walang humpay ang kanilang pagpaulan ng mga may apoy na mga sibat
at kanilang pagpaputok ng kanyon na sumasapol sa barkong pamunuan ng Hapon. Sa nakita nilang walang takot at mabalasik na pakikipaglaban ni Yi habang nanatiling matibay at tila walang iniindang hirap ang kanyang minamanduhang bapor, unti-unting nagsunuran ang mga mas maliliit na bapor na Koreano na sumabak na tumulong at nagpaputok. Hindi nagtagal at biglang nagbago ang direksyon ng agos dahil sa pag-iba ng kati ng tubig. Nagsimula ring naanod ang mga napaatras na bapor ng mga Hapon hanggang sa nagbanggaan ang mga ito dala ng malakas na daloy ng tubig. Nagkagulo ang mga Hapon. Samantala, binili ni Yi ang kanyang mga bapor na umabanse at sumalakay sa mga natutulirong mga bapor ng Hapon na bumilang noon ng 30. Noong nagsama-samang natipon ang mga bapor ng Hapon doon sa makitid na bahagi ng karagatan, iyon ang ginawang pagkakataon ni Yi na pinaulanan nila ng kanyon ang mga ito. Binalandrahan noon ng rumagragasang agos ang mga Hapon na naglundagan sa tubig upang tumakas sa mga bapor at lumangoy silang papuntang Pampang. Marami sa mga marinerong Hapon ang nag-abandona ng kanilang nawasak na mga bapor. Subalit lumaki ang tubig at lalong lumakas ang agos na nangtangay at nanglunod sa mga ito. Ang mga nawasak na kanilang mga bapor ay isa-isa ring lumubog dahil sa sama ng pagkakasira ng mga ito. Bumilang sa 30 bapor ang nawasak at lumubog. Sa labanang nangyari, namatay at napugutan ng ulo ang kumander ng mga Hapon. Malaking gulat ang mga Hapon sa kanilang pagkakatalo. Noong walang nakarating na supply at mga sundalo na tumulong at nagbigay lakas sa kanilang mga napahinang pwersa, nagsimulang napanghinaan ng loob ang mga Hapon na samurai. Sa kabilang dako, nakapagsama-sama na naman ang pwersang Joseon at pwersa ng dinastiya ng Ming ng China. Sa kabila ng pananagumpay ni Yi sa labanang iyon, mas malaki pa rin ang kabuuan ng armada ng Hapon. Kung kaya, umatras si Admiral Yi sa Dilaw na Dagat o Yellow Bay. Ito ay upang makapagdagdag pa sila ng supply at gayon din na magkaroon sila doon ng mas malaking espasyo ng pagmamaniobrahan ng kanilang depensa. Noong naipamalita ang kagulat-gulat na pagwagi ng armadang Joseon sa pamumuno ni Yi, nagsilabasan din ang maraming itinagong bapor ng mga Koreano at mga mandirigma na hanggang sa sandaling iyon ay nagtago. Kadamihan sa mga sundalong ito na nagtago ay lumaban dati sa Chilcheonryang kung saan ang armadang Joseon ay nailampaso ng mga Hapon. Noong lumabas sila muli, sila'y sumapi sa armada ni Yi. Sa digmaan na iyon, naramdaman ng Hapon ang malaking pagkakatalo sa kanilang kasabikang agawin at sakupin ang Korea. Pagkatapos ng isa pang labanan na nangyari sa Noryang, nag-alok ang Hapon ng kasunduan para sa kapayapaan. Dito sa nabanggit na bakbakan sa Noryang, nagpadala ang pamunuan ng Ming sa China o dinastiya ng Ming ng tulong sa mga Koreano. Ang digmaan sa Noryang ay siya na ang pinakahuling digmaan ni Yi. Hunyo noon, 1598, 1598. 8 buwan pagkatapos iyong labanan sa Myeongyang na nangyari noong buwan ng Oktubre ng nakalipas na taon. Inutos ni Toyotomi Hideyoshi na siyang taiko noon ng Imperyong Hapon na bumalik sa Hapon ang lupon ng mga militar na Hapon na bumilang ng 70,000 sundalo at lahat na ito ay nakadestino sa Korea. Noong 18 ng Setyembre, biglang namatay si Toyotomi Hideyoshi. Ito ang dahilan kung bakit pinabalik ng mga pamunuan na Hapon ang kanilang pwersa militar na nasa Korea. Subalit dahil naroroon noon na nakaharang sa dadaanan nila ang mga bapor ng Joseon at mga bapor na ipinadala ng pamunuang Ming, hindi nakabalik noon ang mga garrison ng Hapon na nasa gilid ng dagat. Ang garrison ng Hapon na nasa pinakamalayong kanluran ay may 14,000 mga sundalo na nasa pamumuno ni Konishi Yukinaga. Hinadlangan ni Yi at ng armada ng dinastiya ng Ming na pinamunuan ni Ken iyong madadaanan ng mga Hapon. Samantala, nagpapadala si Yukinaga ng regalo kay Ken na pangsuhol sa kanya para alisin nito ang hadlang. Noong una, pumayag si Ken na alisin niya ang nakaharang na armada niya,
Subalit nagmatigas si Yi na hindi gumalaw o pumayag. Nagmungkahi si Qian kay Yi na lusubin nila ang mas maliliit na garrison ng mga Hapon, gaya sana iyong nasa puerto ng Namhai. Hindi pumayag si Yi. Malaki iyong wadyo na hawak ni Konishi, ika niya. Kung aalisin natin ang pwesto natin dito para pumunta sa ibang lugar na makilaban, makakaalpas si Honishi, dinagdag niya. Noong ika-15 ng Disyembre, tantyadong mga 20,000 sundalo at 500 bapor ang nagtipon-tipon sa silangang bahagi ng karagatan ng Noryang. Galing ang mga bapor na ito sa mga garrison sa Sachon, Gosyong at Namhai. Balak nila noon na ipagpipilitan nila ang dumaan at lumusot doon sa mga barikada na inilagay doon ng mga Koreano at Chino sa Sachon. Pinamunuan noon ni Shimazo Yoshihiro ang lupon ng mga Hapon. Ang balak naman noon ni Admiral Yi at Chen ay hahadlangan nila ang mga Hapon upang hindi nila makakatagpo ang armada ng mga ibang Hapon na sina Shimazu at Konishi. Sa ibang panig, pakay noon ni Shimazu ang tumawid sa Noryang at makikisugpon sa armada ni Konishi, at pagkatapos ay magsama silang pupunta sa Pusan. Alam din noon ni Shimazu na tinatangka noon ni Konishi na paghihiwalayin ang alyansa nina Yi at Chen. Inasahan noon ni Shimazu na maaaring abala ang mga ito noon sa ibang lugar, o kaya marahil ay hinaharangan nila ang garrison sa Sanchon. At kapag ganoon, mahina ang suporta nila sa likuran nila. Subalit, hindi makasiguro noon si Shimazu kung ang paghahadlang ni Yi at Chen ay tuloy-tuloy na manghaharang sa garrison ni Konishi, o maaring papunta na sila sa sasalakay sa garrison sa bandang silangan, o kaya hinaharangan nila ang madadaan sa bandang kanlurang dulo ng dagat na Noryang. Sa panig ni Yi, alam niya ang tumpak na kinaroroonan ni Shimazu mula sa mga report ng mga scout at mga mangingisda na nakatira sa Puok. 82 panoksyon o bapor na pandigmaan ang kabuuan ng armada ni Yi. 6 ang malalaking barkong pandigmaan at 57 ang mga mas maliliit na mga sasakyang pangkaragatan ang kabuuan ng armada ni Chen. May 2 ding siyang panoksyon na ibinigay sa kanya ni Yi. 8,000 sundalo at mga marinero ang nasa pamumuno ni Yi, at kay Chen naman, mayroon siyang 7,600 na mga tauhan. Hinintay ni Yi at Chen si Shimazu sa bandang kanlurang dulo ng makitid na bahagi ng kargatang Noryang. Nagsimula ang labanan noong madaling araw ng ika-16 ng Disyembre. Iyong pagpipilit ni Shimazu na lumusot sa harang ni Yi at Chen ay walang kinabuluhan. Noong malaki na ang pagkakasira ng armada ni Shimazu, hinabili ni Chen sa kanyang mga tauhan na lalaban sila ng mano-mano. Ito ang nagbigay ng pagkakataon sa mga Hapon na umakyat sa bapor ni Chen. Noong nasalakay na ng mga Hapon ang barko ni Chen, sa pilitang nagpadala si Yi ng mga tauhan niya para tulungan sina Chen na makilaban. Nakalapit ang mga bapor ng mga Hapon, at nahirapan ang mga bapor ni Yi na nagpatutok ng kanilang mga kanyon at sibat sa mga ito. Nagpaulan ng baril ang mga Hapon noong sila'y makalapit sa mga bapor ng mga Koreano. Naakyat at nalusob ang bapor ni Chen at lumipat ang 200 sundalo ni Chen sa panoksyon na ipinadala ni Yi. Napagkamalian naman ng mga tauhan ni Chen ang panoksyon at inakala nila ito na bapor ng Hapon, kung kaya pinagpuputakan nila ito hanggang sa masira ito. Naanod ang nasabing panoksyon at napapunta sa kamay ng mga Hapon. Inakyat ng mga Hapon ito at pinatay nilang lahat ang mga sundalo ni Chen na naroon. Noong nagbukang liwayway, nagkalahati na noon ang digmaan. Kalahati ng mga bapor ni Shimazu ay nawasak na o nawala. Napalubog ang bapor ni Yoshihiro, at noong nakita ng mga tauhang Hapon ito na nakakapit sa isang lumulutang na kahoy sa tubig, dali-daling sinagip nila ito. Umurong ang armada ng mga Hapon na noon ay malaki na ang pagkakasira, at sila'y tumungo sa isla ng Namhai at papuntang Pusan. Sa pagatras na iyon ng mga Hapon, inutusan ni Yi ang mga tao niya na habulin nila ang mga ito
at naganap ang palitan ng paputok at pag-ulan ng sibat na may apoy sa dulo. Nasa ganoong katindi ang labanan noong natamaan si Yi sa bandang malapit sa kanyang puso. Alam niya na hindi niya na malalagpasan iyon, at upang hindi mapanghinaan ng loob at mawalan ng lakas ang kanyang mga tauhan, inilihim niya ito at ipinaalam lamang niya ang nangyari sa kanyang panganay na anak na sundalo at ang kanyang pamangkin. Binili niya ang kanyang pamangkin na si Yi Wan at inutusan niya ito na magpanggap siya na siya ang admiral. Nananalo na tayo. Isuot mo ang aking kabal at patunugin ninyo ang tambol ng digmaan. Huwag ninyong ipaalam ang aking pagkamatay, sabi niya. Iyon na ang mga huli niyang salita. 3 lamang ang nakasaksi sa kanyang pagkamatay. Ang panganay niyang anak, ang nabaril na kapitan ng bapor na si Song Huirit, at ang kanyang pamangkin na si Yi Wan. Nahirapan silang nagpigil sa kanilang pagdadalamhati habang isinagawa nila ang huling habilin ni Yi. Dali-dali na binuhat nila at dinala nila ito sa kanyang silid. Isinuot ni Wan ang kanyang damit na pang-admiral at hinawakan niya ang kalasag ni Admiral Yi habang patuloy silang nagpatunog ng tambol para ang alam ng mga tauhang Koreano ay ang bapor ng admiral ay matibay at malakas pa ring lumalaban. Nangailangan na naman ng tulong ang bapor ni Chen at kinailangang nagpadala muli ang pamuno ang barko ng admiral ng tulong dito. Pinalubog ng pamuno ang bapor ang mga bapor ng Hapon na pinanggalingan ng panganib na nakatutok kay Chen. Noong nanahimik na ang kapaligiran, pumunta si Chen sa pumunuang bapor ng admiral upang magpasalamat. Sinalubong siya ni Yi Wan at ipinaalam sa kanya na natamaan si Admiral Yi at hindi na siya nakaligtas. Nagulat ng husto si Chen. 3 beses siyang natumba at kinabog niya ang kanyang dibdib sa lubhang pighati niya. Ito ang huling digmaan ni Admiral Yi Sun-sin. At kagaya sa mga nakaraang labanan na pinamunuan ni Admiral Yi, nagwagi muli ang mga Koreano. Nawalan ang armada ng Hapon ng 300 bapor, samantalang walang nawala sa mga Koreano. Umalis si Konishi Yukinaga sa kanyang garrison noong 16 ng Disyembre at nakaatras ang kanyang mga tauhan sa pagdaan nila sa bandang timog na bahagi ng Namhae. Dinaanan nila ang bahagi ng karagatang Makitid sa Noryang noong kasalukuyang nangyayari ang labanan sa pagitan ng armada ni Shimazo at ang nagkasugpon na armada ni Yi at Chen. Subalit hindi sila huminto upang tumulong kay Shimazo. At mula sa bakbakan na iyon, nawalan ang pwersang Hapon ng supply na kanilang kakailanganin sa lahat ng kanilang mga garrison sa Korea. Noong 21 ng Disyembre, bumalik ang mga general na Hapon sa Hapon, kabilang dito sina Konishi, Shimazo at Kato Kiyomasa. Naglayag ang panghuling barko ng Hapon na pabalik sa bansa nila noong 24 ng Disyembre. Ito na ang nagtapos sa 7 taon na digmaan ng Imjin. Sa lahat ng digmaan na kinasangkutan ni Admiral Yi, ni hindi siya natalo ng kahit minsan. Gayon din na sa buong panahon na siya'y nanungkulang admiral, wala ni isang bapor na nawala o nawasak sa pamumuno niya. Noong nalaman ng publiko ang kanyang pagkamatay, buong Korea ay nagdalamhati. Marami ang mga naitayong mga istruktura o gusali na pagbibisitahan at pagsasambahan sa kanyang alaala. Naisulat sa kasaysayan ang araw ng kanyang kamatayan bilang 16 ng Disyembre, 1598, 1598. Nagkaedad siya noon ng 53. Sa kasalukuyang panahon, si Admiral Yi ang pinakadakilang bayani na pinupuri at pinagmamalaki ng magkabilaang Korea, ang Timog at Hilagang Korea. Ito ang panghuling tala. Nagpatuloy ang pamumuno ng dinastiyang Joseon sa Korea hanggang 1897, 1897. Subalit, mula sa 1600, unti-unti nang umusbong ang paggabay dito ng dinastiyang Qing o kahariang Qing, lahing Qing, ng China, bagaman nagpatuloy ang lahing Joseon na gumanap na sila ang namumuno. Nag-agawan ang Hapon at China sa kanilang impluwensya sa Korea at sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hapon at China.
Nangyari ito noong ika-25 ng Hulyo, 1894, 1894, hanggang ika-17 ng Abril, 1895, 1895. 2 taon ang dumaan at noong 1897, 1897, nagproklama si Haring Gojong ng Kahariang Joseon o Dinastiyang Joseon na maitayo ang dakilang imperyo ng Korea bilang kapalit ng Dinastiyang Joseon. Kung kaya, si Haring Gojong ang naging pinakaunang emperor ng imperyo ng Korea. Nagtagal ang kapangyarihan ng imperyong ito mula 1897, 1897 hanggang 1910, 1910. Noong 1905, 1905, naisagawa ang kasunduan sa pagitan ng Hapon at Korea na nang-alis sa Korea ng kanyang sariling pamamahala. Noong ika-22 ng Agosto, 1920, 1920, naisagawa ang kasulatan na nagsabi na ang Korea ay may dagdag na sa soberano ng Hapon at sa ganoon, ang Korea ay pamanuan ng Hapon mula 1910, 1910 hanggang 1945. Sa pangalawang digmaang pandaigdigan na nagtapos noong 1945, 1945, kasama noon ng Hapon ang Alemanya at Italia na lumaban sa alyansa ng mga nasyon na binuo ng Estados Unidos, Rusya at Pransya. Sinugpo ng pwersa ng alyansa ng mga nasyon ang lupon na tinatawag na Axis na binuo noon ng Hapon, Alemanya at Italia. Kung kaya, dahil ang Korea ay nasa ilalim ng pamunuan ng Hapon bago sumuko ito sa alyansa, inalis ng alyansa ang Korea sa kamay ng mga Hapon. Napunta ang pagkakapamahala nito sa Unyon ng mga Nasyon o United Nations. Itong pamamahala sa kanila ay naikondisyon na pansamantala lamang ito at ito ay habang naghahanda ang Korea na magkaroon ng sariling pamamalakad ng pamahalaan. Noong 1948, 1948, dahil hindi makapag-ayos ang Estados Unidos at Rusya kung anong wagas ng gobyerno ang maisasagawang pamamahala ng Korea, napaghati ang Korea ng dalawa. Napagpasyahan na maisagawa ang linya na ika-38 paralel sa mapa na siyang magiging pagitan ng kanilang pagdibisyon. Ang bandang norteng bahagi ng linya na iyan sa mapa ng daigdig ay siyang jurisdiksyon na nasa pagmamatsyag ng Rusya at ang timog na bahagi ng linyang iyan ay nasa pagmamatsyag ng Estados Unidos. Ito ang naging dahilan kung bakit ang Hilagang Korea o North Korea ay komunista na gaya ng Rusya at ang Timog Korea o South Korea ay demokratiko na gaya ng Amerika. Dito na nagtatapos ang kasaysayan ni Admiral Yi Sun-sin, bayani ng dalawang Korea at isa sa pinakamagaling na admiral na namuno sa kasaysayan ng katauhan.